Karambola. Balik tayo. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. May 24, 2024, Friday. Yeah, weekend na. Yeah, 30 minutes tayo mamaya na culture, culture. Ibig sabihin nun, Marites. Marites ba, culture? Yun ang culture natin ngayon, sama Di ba? Sama ng ating Pag-usapan na lang natin yung wardrobe ni Heart Evangelista kapag ganyan. Bakit? Culture yun. Bending fences na raw. Oh, mending fences na. Mending fences. Between the Senate and the House. Bakit si Raba? Hindi, kasi dati For a daw, while, there's a crack. hindi daw gusto ni bagong Every Speaker, time, Cheese Escudero, as far as I can maanghang remember, na batuan ng salita. lagi po nagbabakbakan niya Senate and House as far as I can remember. Even in the old Hindi days. naman pwedeng lagi na lang silang Isa lang ang magkakampi, tono. isa lang ang tono. Hindi ganoon. That's democracy. Kailangan magkaiba ng... It happens. talaga kaya. So, what do you mean by mending fences? Ibig sabihin, yung mga priority bills, bigyan na atensyon. Oh. Which Kaya should na. have been the case in the first place. Kagaya niyan, yung rice tarification law. Oh, yan. Yan. Mending fences ba yun? Kailangan ayusin yan. Kasi kung hindi, Ayan. sa umpisa pa lang, hindi na Ang dami na sinabi dun sa kabila Aha. Merong bill to si JB Ejercito. Isa to dun sa 7. Subiri sa 7. Meron daw pong bill dyan sa Senate. Na-ratify na yung bicameral conference version ng bill na ginagawa pong non-bailable offense ang agricultural smuggling. Okay. Yan, pare. We have been Kasama ba dyan sa smuggling yung technical smuggling? Yan. Yan ang i-define mo ngayon yan. Kailangan po pirmahan na lang ng presidente ito at batas na yan. Economic sabotage na po. Pag kayo ay nag-smuggle ng halimbawa agriculture commodities, ay economic sabotage ang kaso nyo at yan, hindi kayo pwedeng mag-bail para makalaya. Kulong agad. Ang problema natin rito, iba-ibang pong klase na smuggling. Meron yung swing, yung hindi na, wala nang papeles, darating na lang, lalabas siya. Meron yung technical smuggling, yung rice. Yung swing. Yung rice, iba-iba pong kategorya ng tarif. Ang ginagawa ng mga rice importers, dinideklara nila yung kanilang importasyon doon sa pinakamababa. Para yung tariff mababa. Ayan ba ay Considered sabotage? considered agricultural smuggling. Oo. Ilaliwanagin yan. Sino gagawa ba ng Hindi, unang-una, IRR. pupunta muna yan dun sa Senate kasi hindi pa sila nag-umpisa dun Wala pa silang... Hindi, tapos na sa bicameral. Pipirmahan na lang ng presidente. Available daw. Ano yan? Kung available. Titignan natin yung bicameral. Kasi, anong ibig sabihin nun? Kasi for a long, long time, nung diskusyon tungkol dyan, ang Senate na sinasabi nila, hindi, ang NFA walang kapuder-puder yan. Sila ay gagalaw lamang kung mayroong emergency at saka kung mayroong kailangan, nagalaw sila, na mag-intervene sila sa market, it has to get, the NFA has to get the signature of the President. Yan ang mga So, paano yan? Kung yung Presidente, yan. Nangyayari yun. At the Office of the President, maraming mga nababara ron. Alam nyo po, napakalakas ng lobby ng mga agriculture importers natin. Yes. Grabe. At alam natin yan. Okay? Ito bang implementing rules and regulations nito? Maiaayos. Yung... Para talaga matigil. Sa laki po ng pera dyan, ilang milyong kilos, bilyong kilos ng agriculture ang pumapasok sa Pilipinas. In an agricultural country, nakakapagtaka yan. Agricultural products. Iba-iba yan, Iba-iba. Talaga pong talamak na smuggling Kagaya nito, paring Conrad, paring Joel, nag-i-import tayo. Nag-i-import, tayo ng palm oil. For
Bakit natin kailangan mag-import ng palm oil? Nag-import tayo ng palm oil Meron naman tayo coconut. for primates. Primates. Yan, smuggling malinaw. Sigurado yun. Kasi yun, sigurado yun. For primates, ha? Oh, sigurado. Marami tayong primates, ha? Kaya kailangan ganun kalaking palm oil. Yung palm oil na import, Ano yan? Sino ikukulong mo? Kung korporasyon. Yan, kagaya niya. Kung korporasyon ang nag-i-smuggle, sino sino ikukulong? doon? Lahat ba? Buong board? Bombo. O yung mga stockholders? O yung chip, yung ano lang, yung CEO, bodegero. Yung bodegero. Yung clerk? bodegero. Yung clerk? Ay, yung clerk na lang. Nagkamali ka. Clerk na lang. Oo. Nagkamali ka ng lagay dyan sa bill of lading eh. Yan. Ratified na po yan, ha? At pipirmahan na lang ng presidente. Ay, tignan muna natin. Dapat ipalabas nila in its Entire. form, entirety, yung mismong bill na BICAM. Tapos, ilahad din ang IRR sa publiko. Paliwanag nyo ano yung IRR na yan, paano mapipigil ang smuggling. Yan po ang nirereklamo ng ating mga farm sectors. Mapa tanim yan, agriculture crops, mapa poultry. Grabe ang reklamo ng mga poultry dyan sa smuggling. Fruits and vegetables. Oo. Fruits and vegetables, poultry, Poultry, lahat. Hog. hog, Yan. even fish. Yan pong isda. Grabe ang smuggling dyan. Oil. Palm oil? Palm oil. Lahat iba-iba. Eh, kasi paano tatakbo yung mga planta kung walang palm oil? Kinonvert na eh. Oh, yan. From processing coconut oil, kinonvert na po sa palm oil. Eh, wala naman tayong palm dito. Plantations, Wala. wala tayo. Nasa Wala Malaysia tayo. yun. Tsaka ano. Sa Indonesia. Indonesia. Eh, yun na, sinusunog yung mga forest sa Indonesia para magtanim ng palm oil. plantations. Yan. Yan ang workout natin. Kagaya niyan, wag ko kayo mag-aalala, Sir Conrad. Bakit? Total, yung definition pa lang ng smuggling, it will take 5 years eh. Bago malagay ang IRR Yung na yan. IRR na yan, sa Matatagalan definition pala. pa lang of terms, definition of terms, Ay, naging bilyonaryo na yung mga smugglers. yan. Huwag ko kayo mag-alala. Okay ito. Nagtataka pa kayo, ang daming mga luxury cars dyan nakikita nyo sa lansangan. Sino-sino mga nakaka-afford niyan? Di smuggler at saka congressman, siyempre. Senador, Senator, congressman. Bakas na yun. government. Ito po, hindi raw, may rebate. Ba? Parang Another. currency. Another. Rebate. Yan. Yun daw pong gagamit ng toll na mga truck Oo, mga truck. na nagkakarga ng pagkain, farm goods, exempted sa toll. 3 buwan lang. Yan. Pagkatapos ng 3 buwan, hindi na kayo exempted. Yan daw po ang kontribusyon Naku. para mapababa ang presyo ng pagkain. Oh, Yan ang contribution. Agri-trucks toll rebate program. Naku. Ma-rebate ka pa lang ba? Paano kaya yung paano kayang Baka mas magastos pa pumunta ka doon to get the Magpapare- rebate. Oo. Paano kaya magmumura pagkain? yung kaibigan ko na may maliit na farm, kagaya ni Rick Pinga. Sa Santa Cruz, Laguna. Sa Santa Cruz, Laguna. Magdadala Gagamit ng SLEX. gagamit na SLEX. Magdadala ng konting mga gulay-gulay. Oo. Okay ba yun? Mare-rebate ba siya? Kung ako si Rick, hindi na lang ako pupunta Hindi sa na inyo. lang, oo. Ano, paparebate ako sa inyo? Eh bakit kasi kung ano-anong Imik lang. inaatupag nitong Department of Agriculture? Food Lane Accreditation Program. I like another. Hindi, ewan ko kung napakalaking bagay Bagay nito. ba yan? Kailangan daw po mag-register itong mga trucks na to. Nako. Mag-register kayo sa Department of Agriculture para makapasama kayo Doon sa listahan na pwede mag-rebate. Well, yan ba ang sagot ninyo? may RFID. Ang problema, paano yung mga lugar na hindi naman gumagamit ng toll? Yun na nga eh. Paano yun? Halimbawa, yung galing sa Quezon. Oh, yan. Wala sila rebate. Paano yun? Okay. Paano magmumura kaya doon? Galing sa Mindoro pero hanggang doon lang sa Batangas Pier. Doon na ibebenta yung Doon na goods. ibebenta yung Hindi nagagamit. So, walang rebate. Mahal pa rin. Yeah.
Production ho, kasi kasuhin natin, hindi yung... 4 pesos Baka to 100. Saka ang burden nito, ibinigay po doon sa mga toll operators. Kayong bahala dyan. So, dinagdagan mo pa. Sa walang kakwenta-kwentang programa. Kung ito ho ang solusyon ninyo sa logistics problem na agriculture. They're bringing down logistic cost. Really? Wow! Wow! Meron silang figures kasi the Philippines has some of the highest logistic costs among 10 members of ASEAN. Hindi po yung toll yung dahilan doon. Hindi ho. Kung ang solusyon ninyo Akala ito, nila tol, hindi yung kung ang cold solusyon ng storage tol para o, dyan sa logistics, processing. ay nako, layo po. Layo. Malayong-malayo po yan. Ginalingan. Siyam na raan na raw pong trucks ang nagrehistro. Oo, 900. Ilang million trucks kaya ilang hundreds of thousands. Sa trucks. Sa trucks sa buong Pilipinas, ang nagdadala ng pagkain. Ng agricultural goods. goods. Contract lang. So, yung mga gumagamit po ng jeep, hindi kayo pwede. mga nagdadala ng gulay, yung mga jeep eh. O yung malalaking jeep na kita mo nandun lahat. Gulay, dala-dala lahat. Nyog. Siyam na buwan daw po, sabi ni Siyam na buwan. DRB. 3 buwan, 90 days. 90 days. Oh. Executive Director ng TRB, Alvin Carullo. Yan, pumapil pa to. Wag na. Kung yan ang solusyon ninyo sa logistics problem natin sa agriculture, wag na lang. Ha? Wag na. You don't need that. Every little thing counts, parang Jonah. Ikaw naman. Oh, make the bigger things. Not the small thing. Pay attention to the bigger things. Dagdag trabaho dun sa mga tollway operators, i-compute on a weekly toll. Weekly toll transaction reports. Anak na kuwet. Ilang personnel kaya gagamitin nyo dyan? Nagdagan mo pa. Isa ngayon nga lang, di ba? Nagdadagdag pa sila ng... Nag-automate ka sila eh. Nag-automate sila para makaiwas nga ng... bright guy na pumayag naman ng tollway operators dito, no? Sabi, 3 months lang naman eh. So it's really pampaano lang talaga to. Hindi, PR lang, PR. pare TRB nagsabi. Di ba? Yan ang supervising body nyo eh. Pag sinabihan ka niyan. Tol. Kung ano mga ideyang walang kakawenta-kwenta. Wala silang paraan din to supervise this eh. Kaya nga. Mag-mending fences na lang kayo. Mending fences na lang tayo. So, ano pa? Wag na yung mga ganyan eh. Ano natin eh. Kasama yan dun sa AIDS program eh. Ano yung AIDS program? As if doing something. Tama na yan. Kawawa naman yung 1 million pamilya affected ng drought. El Nino. Tapos pag yan, mga ganyan lang ang mga solusyon na natin, naririnig patay tayo. natin. Ito na po. Well, speaking of mending fences, ako papasok Okay. ko na. Yung divorce law, nasa third and final hearing na sa House. Ito ba'y anong chances nito sa Senado? Pare, ilang pung taon na natin ilang pinag-uusapan yung divorce na yan eh. Ayan, nagbabanner dito. Ang pinakamalaking factor dyan, yung lobby po ng Catholic Church. Which is sabi na ng Catholic Bishops Conference, it will, hindi daw mag-a-apply sa, yan. Several attempts in the Rights, past po, ginawa na yan. Civil marriages lang daw yan. Sa akin, personal opinion ko to. Personal opinion ng Padre. Kasi kahit Catholic po ako, and I'm a practicing Catholic, yung divorce, yung batas, tinitignan po ng mga lawmakers yan from the practical standpoint. Yes, Kung talagang wala na kayo eh. kapakanan po ng mga mamamayan. Walang kinalaman sa moral, spiritual, Wala sa religion, wala. obligations, wala. Hinihiwalay nila yan. Ang kanilang sinasabi ganito, kasi ang version natin ng divorce is annulment sa civil. Yes. Sa church, meron din annulment, but that's a more tedious, process. So, nagre-resort po yung mga kababayan natin na kailangan maghiwalay sa annulment. And it's very costly. So, in other words, ang nakakakuha po na annulment lamang ay yung mga may pera. May pagkakataon na kuha ng... At hindi basta-bastang pera. Yung malalaking pera. Sila lang. So, limited po ang nakakuha ng annulment doon sa upper class. kung
kung kumuha ka lang ng expert to prove na incompatible na kayo, may mental health pa. Oo, yung mga ganun-ganun. Malaking problema na. Kagad. Isa yon. Tapos yung babayaran mo yung lawyer. Babayaran mo yung lawyer Per appearance yan, pare. to go through that process. Ang mahal. Ang mahal. So yun lang from the practical standpoint. Kaya nila ginagawa. Walang kinalaman ng moral obligations or Let no spiritual. man cut asunder, mga ganun-ganun. Wala. Okay lang yun. So maipasa po yan, civil, masusolve yung problema ng maraming kababayan natin. Ngayon, yung matters of faith, that's another story. Walang kinalaman yung batas doon. Actually, yun ang issue dyan Yun ang Pero para paghaluin natin yung moral standpoint, tsaka dun sa practical. standpoint. Medyo mabigat yun. Parang pinaghalo mo ang balat sa tinalupan or oil and water. Hindi mangyayari. So it's always been a contentious debate. Nung panahon nasa Kongreso ka, Kong John, at matindi ba labanan niya? There was a time may divorce dito sa atin. By the way. Na hindi recognized ng church. But it happened, di ba? Nangyari. Sa natatandaan ko, Inano yun? Hinold. more than 100 years ago, pwede. Tapos tinanggal nila. Tinanggal yan. Doon sa it never got through, first reading lang. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Ito, umabot. Binasa. Referred to the Committee on And they lived Family there Affairs. and they died Ito there. nakapasa sa House. Ito nakapas. Nag-second reading sila. Ngayon, ang hurdle niyan sa Senado. Ang sabi ni SP, Senate President, kanya-kanya na tayo dito. Sa Wala tayong issue ng there divorce. is, yeah, one there is stand. no one stand. Ganun. Dapat naman Independent sila. Oo. Kaya You're on your own. kailangan po mapag-usapan ng... Kaya ang kinakatakot kasi ng marami, baka daw magkaroon ng mga quickie gaya sa States, sa US, yung mga sa Las Vegas marriages, biglang, mamayang hapon, divorce. Ilang percent lang yun? Oo, at Ilang percent lang yun, pare? Yan sabi ni Congressman Richard Gomez, natatakot siya sa ganun. Eh di humanap ka ng statistics, pakita mo sa amin na yan ang malaking problema natin. actually, mas malaki yung problema yung those suffering under... Kasi po, yung mga hindi makapag-divorce, taling-tali sila dun sa kanilang... suffering, pati yung mga anak, pati yung mga Kapag may divorce kasi, pag-uusapan nyo, pati yung halimbawa, paano yung alimony. That's another- Halimbawa, economic power na doon sa lalaki. Yung lalaki, kung tratuhin yung kanyang asawa, ganun na. ganun na lang. Pero hindi, may kaibigan ako hindi ha. lang yun. So pag divorce ka, Dumodoble pa siya. Tumitriple pa. ikaw na ba? Eh di lalong walang problema. May number two? Oh, Ah, lalong problema yun. Isipin mo, you pretend na meron pang ganito. Kasi kapag may divorce, Pero yung mga issue na yan, may masesettle. kaibigan ako, ang kanya naman, kasi nag-retire siya galing sa US. Doon daw, talagang kawawa yung mga nagdi-divorce na lalaki. Oo. Sa alimony. Mawawala lahat Oo, yung... talagang lahat ng buhay pinaghirapan mo. Oo, lahat ng pinaghirapan mo. Wala yung bahay, Wala, lahat. wala, Nakatira lahat. somewhere. Kasi Tapos kung gusto ikaw- mo mag-asawa man, Kung- masilip, o mag-girlfriend man, masilip nung ex-wife mo, patay ka na naman. Meron na naman makukuha. Pare, yung mga istorya na yan. Nag-change the whole life. Yung mga talaga. istorya na yan, yan yung mga pakana ng mga lalaki. Hindi, that's not usually the case. Kapag ikaw ang may kasalanan, tapos hihingan ka ng alimony, meron mga ilang lalaki nagkakandahirap dyan. But generally, hindi po ganyan ang nangyayari. Masyado naman nilang... Hinipe lang. Hinahide Hinipe yung lang mga- katakot-takot. Meron ang nangyayaring ganyan. Pero meron din nangyayaring lugin-lugi yung babae sa divorce. That's true. Kasi ginanon. Halimbawa, mga korporasyon, ang may hawak ng pera niya. Hindi wala. Kasi po rito, Lalo na sa Pilipinas. oo, pag ang lalaki nagloko, alis ka na. Pinaalis ng bahay. Marami nangyayaring ganyan. Yung babae, pinaalis ng bahay. Kawawa yun. Kasi gusto niya ibahay yung kanyang kabit. Doon sa bahay niya. So wala na siyang claim doon sa pinundar nilang mag-asawa. Yung babae na yon. Hindi pwede yun. Ano yun? Palaboy, aasa sa... Uy, mahirap kamag-anak. na yan. May mga women's desks sa lahat ng LGU. At Hindi, kaya nga. magbabantay.
Kaya nga ito, from the practical standpoint, yan na yung workout na yan. Siyempre, merong church na napakalakas ng influence dito sa Well, atin. anyway, tingnan natin kung magkaka-mend fences sila sa ganyan. Kung sa pagdating sa sila. Matagal na po natin pinagtatalunan itong divorce na Oo, to. tagal na. Ngayon lang lumabas sa second reading. Ngayon lang. Kaya naging news. So. Ngayon lang nakapasa na sa... Nakapasa sa second reading. Hindi pa po natin nasisiguro. Ito si kung saan Congressman pupunta Edsel Lagman ang pinaka-proponent nito. Siya ang proponent. So sa Senado, walang common stand, bakbakan yun. Bakbakan yun. Katakot-takot na lobby rin dyan. Naabutan nila. Ang problema, wala naman naglalabi sa pro-divorce. Ang naglalabi po, anti-divorce, which is the Catholic Church. Malakas na labi yun. Malakas na lobby. Yan ang situation dyan. We're just saying. Wala po kami kinikilingan dito, pinapaliwanag namin dito sa Karambola. For that matter, meron lang ako napansin. Alam nyo po sa Cebu, yung mga lumang simbahan, Okay. Nawawala yung... na-raid. Ni-raid. Na-raid dyan mga pulpit, Yung pulpit. panels. Kasi may magagandang ano doon eh. Magagandang... 19th century, ibig sabihin po to 1800s. Na mga pulpit. Noon na gawa ito. Ibinigay po sa National Museum ng isang mayaman na binili niya. Ibig sabihin, kung kanino niya binili yan, ninakaw sa simbahan niya. Nakonsensya siya. Hindi, dinonate niya sa National Museum. Kaya nga, nakonsensya na siya. Kaya, Binitawan na niya. private collectors po, ang ginawa ng private collectors, ibinalik doon sa simbahan. Parit, wala nang, pati simbahan katalo na, no? Basta pagkakakitaan. Hindi, may mga nangyayari nga. Pati yung Basta pagkakakitaan. Kostya kinukuha na eh. So, binalik na. Ibabalik, Babalik. nangako po, Shrine of Patrocinio de Maria Santissima. Bulhoon ba to? Bulhoon sa Cebu. Ibabalik. Buti naman nakonsensya siya. Nakonsensya siya. Sino kaya yung private collector? Binili niya yun. Binili niya. Maraming antiquities po na ganyan, ha? Nawawala sa Nawala. mga simbahan. Bawal yun, ha? At maganda kasi naman yung mga design yan. Talagang classic yung mga pulpit pa. Yung, Intricate. Very intricate yung mga ano. Relatively, bata pa po yung kung 1800s lang nagawa. Marami pa yung mga 1700s. Mas pa yun. 1600s. Sobrang luma na nung mga yun. Okay, 9:30 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Last portion Good morning. Ngayong Friday, May 24, 2024. Wow, nakakatakot to sinabi ng Department of Health. Mahigit daw po 30% ng injuries na nire-report sa mga ospital. Mahigit 30% ay traffic accidents, crashes, injuries na nahuhospital, ha? Pwede pa yung hindi pera pa yung hindi nahuhospital dito. Wow. Okay. Kasi daw po, kulang tayo sa road safety awareness. Nako. Kanino kaya responsibilidad? Dalawa. Public Works at saka Transportation. Ayan. So, nag-launch po sila ng DOH ng road safety for bagong Pilipinas. Walk, bike, and ride. Karamihan daw po na na-aksidente dyan, number 1, pedestrian. Nako, pare. Ang pedestrian po dito sa atin, parang invisible sa mga motorista. Yan na nakakainis.
Actually, Ako pare, tumitigil ako. Pedestrian lane na yan. walang ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Wala. Tumatawid na nga, bibilisan pa lalo para tumakbo. Oo, yung ganon. Ganon ang ginagawa. Nakakaawa pag senior citizen, pare. Ako naaawa ako talaga. Ang babastos ng mga motorista. Yan yung disiplina at saka wala tayo nun. Courtesy, road courtesy, wala. Ang aking tingin dito, paren John at paren Joel, they don't know any better. Yung mga driver na yan. Hindi nila alam. Na ganun pala yun. Oo. Sinenyas mong pedestrian lane to, nakatanga sa'yo. Oo. Hindi alam. Isang beses. Nabigla, bakit siya pinuna? Oo. Baka mapagsabihan ka pa nun. Bilisan mo. Oo, babagal-bagal ka. Ano to? Nasa luneta ka ba? Ganyan pa eh. Ang may priority po. Ang right of way, palagi pedestrian. Sabi na, ang rule dyan, kapag ang isang tao bumaba ng sidewalk, tumapak, preno ka. Ano ka? Yan po ang rule dyan. Hindi pwede yung tumapak siya, lalo mong bilisan. Hindi, may mga ganun eh. Yung mga loko. Oo. Ano po ba yan? Roads, may 5 pillars daw sinasabi ni Secretary Teodoro Herbosa. Problema to pare, kung 30% ng injuries galing sa vehicular, avoidable naman yun. Sino po ang gumagastos dyan? Di ba Department of Health yan? Okay? So, laking gastos yan. Na-avoidable na gastos. So, kailangan po yung road users, marunong daw, nakakaalam. Ibig sabihin, education and information. Yan. Yung road safety mismo, yung design. Signages, lahat, etc. Walang-wala tayo dyan. Wala tayo yun. Wala. Pati yung design, yung mga embankment, yung mga ganon, kulang na kulang tayo. Kaya pag dito nagka-aksidente, siguradong may patay. Hindi, ako yung education talaga eh. Binanggit natin pedestrian lane. Alam mo, napansin ko, maraming Wala motorista. tayong Hindi lang pedestrian lane. Aside from, hindi lang coach, hindi lang motorsiklo, kotse, whatever, hindi nila alam yung double line. Ano ibig sabihin? Na hindi ka pwede mag-overtake. Hindi ka O pwede lumagpas. mag-U-turn, hindi ka pwede mag-pass. Hindi nila alam yun. Pag doble po ang linya sa kalsada, yun. hindi ka pwede lumagpas doon. Hindi ka pwede mambuntis. So stay ka lang doon. Stay ka lang doon. Binubuntis mo eh. Ang dami ko na nakitang aksidente Ay, na ganun. ganon. Tapos magkakainitan yun. Magkakainitan pa. Pag sinita mo, sir, double, line yan. Galit pa sa'yo, di ba? Things like that ba? Na, Ay, balik na yung no-contact apprehension. Ayaw ni Kong Jonathan. Kasi naman yun, yung proseso naman yun. Saka yung ang gumagana lang doon, yung naglagay ng So yung design po ng kalsada, sabi ni Ted Herbosa, engineering yan. importante yan. Yung management ng kalsada, importante yan. Yung pong ligtas ang ating mga sinasakyan. Okay. Ano ba mga injury rito? Halimbawa, walang brake, bigla. Nawalan ng brake. yung mga truck. Yung mga truck po, sasagasaan yung mga... May nangyari nga dyan, tindahan eh. Buo. Yung mga namatay. Buo. Bakit yung mga roadworthiness ng ating mga sasakyan, sino ba nag-aatupag dyan? Transportation, LTO. Tingin mo, LTO, kailangan. Inaayos nga nila yung driver's license. Bakit lagi may sira sa kalsada? Kasi po, yung kondisyon ng kotse o ng sasakyan, hindi inaatupag. Nangyari pa ngayon, parang Conrad, parang Joel, yung, registration ng kotse, 5 years. Pwede ka. Within 5 years ba, tuloy-tuloy pa rin ang Maintenance mo. Yan ang workout eh. Ang dami nga dyan, mga heavy-duty trucks. Makita mo po parang pagong sa highway. Hindi makausad. Wala na, hindi na kaya. Yung load na lang. Paano nabigyan ng roadworthiness? Paano na-register yan? Paano na-register? Yun ang ibig sabihin.
Alam mo yan, pare, yung tungkol dyan sa registration na yan, dapat yan, talagang lahat, total na workout. Pati yung ano, marami nga dyan basta na lang lumulusot Ang marami raw po aksidente dito sa atin. Pedestrian, mga nagbibisikleta, at mga nagmumotor. Ay, yung motor, yan. Yan daw ang maraming namamatay. Okay, pedestrian, bisikleta, at nagmumotor. Bakit wala tayong respeto dyan sa mga yan? Ako may makakita ako nagmumotor, ako mismo umiiwas pag ako nagmamaneho. Ay, marami talaga, bro. Ako nagmumotor ako, but I have to admit, ang dami kong kapatid sa two-wheel sa kalye na ako may bumangga sa akin nung isang araw lang. Pagtingin ko, nakamotor siya pero may daladalang mga, ewan ko, water, tapos delivery. Walang helmet, walang lahat. Sabi ko, Padre, wala ka bang preno? Wala ko. Tapos gumagano, tapos kumakamot sa akin. Siyempre, kakamot yun. Ay, anong gagawin ko rito? Mag-aantay ba ako ng pulis? Wala yun. Wala na. Sabi ko, ingat na lang po. Charge to experience, Abuti na lang, wala namang malaking bangga. But what if mabilis-bilis siya na talagang tulpit ka, di ba? So, problema po daw yung healthcare. Healthcare. Ng mga na-aksidente sa traffic. Mahigit 30%, alalahanan natin, ng injuries dito sa atin ay dahil sa vehicular traffic accidents. So ano pong gagawin ng DOH? At hindi to, pare. Mag-establish daw sila ng outside the hospital care. Okay? Kasi hindi naman lahat na na-aksidente, kaya they can afford to pay for hospitalization. Yun po ang problema. So, kailangan sa labas ng hospital. Very practical itong pag-iisip nito si Herbosa. Ambulatory pati. Ambulatory. Trauma care. Yan. Care po yan sa labas ng hospital. Doon kayo sa bahay, kailangan may matrain ng trauma care. Okay? Kasi hindi naman kayo makakapagpa-hospital. Tapos, pangatlo, rehabilitation ng mga biktima outside the hospital. Magandang programa yan kasi kung mahigit sa 30% na injuries mo. But to me, Dr. Herbosa, kailangan po preventive din. Oo, mas. Tama yung ginagawa nyo na kapag na-aksidente, merong ganyang programa. Yes, okay yan. Na outside the hospital care, okay yan, tama yan. Pero para sa akin, mas mahalaga po yung preventive. Kung 30% ng injuries ay road traffic. Education, enforcement. Pagdating sa ganon, ang mayroong responsibilidad na yan yung dalawa. Transportation, saka public works and highways. Totoo. Yan, sila na. Kasi ang dami ko na pong ginagawa Kasi Ayun si naman Doc Herbosa, hindi na... pwede ba siya mag-ano na engineering? Hindi na niya trabaho yun. Oo nga Parang, si Doktor, ang dami na ibang ginagawa. at saka yung pag-aayos ng kung break ba yan o maayos pa yung registration mo. Hindi na niya trabaho. Mas gusto sana kay Secretary Herbosa yung makahikayat ng mga investor para magtayo ng facility rito para mapababa ang presyo ng gamot, healthcare, yung mga ganun. So, nag-organize po ng road safety event ang DOH. Maganda rin. Oo. Maraming activities doon. Marami po sumali. Doon sila sa Ilocos gumawa. At ang gusto nila, yung road safety system for bikers, cyclists, pedestrian, commuters. 2 araw yan. Ang mga tinuro po doon, yung CPR, mga ganon, sana po nagkaroon din ng medyo sermonan sa mga driver na barumbado. Continuing yan. That should be a continuing masyadong mabilis, pakipreno naman ng konti at wag singit ng singit. Ganun lang naman yun Ba't ba nagmamadali lahat, di ba? Yan, LTFRB. Yung ako, asawa ng pamangking ko sa pinsan, yung asawa niya nagta-tricycle. Yari. Patay. Oo. Yari. Yan. Wala kalaban-laban yun, pare, kung... yung mga angkas, joyride, o yung mga nagdi-deliver. Lalo na yung aksidente, may insurance ba yan? Wala. Wala. Lalo na yung Move It. Experimental program pa lang. Experimental nga pala yan. Wala pa yan. Hindi nga nila naayos Yan ang problema dyan. Ang daming mga ganyan na mga programa
na bitin. Ngayon ko lang narinig ang DOH tackled this issue. Oo nga eh. Matagal na nating issue po yan, traffic. DOH pa ng spearhead, okay yan. DOH, Road Safety Month. Oh, Secretary, Kasi May. huwag masyadong maano tungkol dyan. Baka palitan ninyo yung mga ma-in-charge dapat dyan. Oo. Ba papalitan? Anong papalitan? sabi mo. Ikaw naman, ano? Road engineering, Oh. signages, etc. Roadworthiness. Roadworthiness, sasakyan yan, at lahat. DOT, Registration ng vehicle. Education ng mga motorist. Education ng motorist. Oh. Paano yan? Information, lahat yan. Oh. Pati MMD, tinamaan mo. Siyempre, dito marami nangyayari dito eh. Kasi nga po, sa buong mundo, problema yan. Yung road accidents. Oo. Always. Every year daw, mahigit 1 milyon na namamatay sa road traffic accidents worldwide. Eto nga, sila doon, super aware na sila Ano pa tayo? sa mga safety. Ano pa tayo? Okay. Yung sinasabi ni Paring Joel, Dito tayo. nakabangga sa kanya, walang helmet. Wala. Sabi mo yun. Sa Tapos matanda. overloaded. Overloaded. May nagde-deliver siya ng mga tubig yata o something. Tapos naka-shorts, naka-chinelas. Sabi ko. Tinanong ko, wala ka bang preno? Inamin niya, wala siyang preno. Paano ka na? Ba't ka na andito? Ba't ka nagde-deliver? Wala, negosyo niya. Sir, maawa. Kaya kakamot sa'yo. Kamot siya, ka naman maawa sa ka akin, sir. naman. Mukha naman kayong may kaya, sir. Oo. Ganun. Hindi nga. Pag ikaw na... Pag ikaw namatay, dahil Oo. Paano yan? Ikaw pa may kasalanan. Pa may kasalanan. No? Halimbawa, isang jeep halimbawa lang. na naghahanap buhay din. Na-aksidente siya, namatay siya. Yung kawawan driver nung jeep na yon, naku po, laking problema nun. Road safety. Malaking problema na natin niya kung ganyan na sinasabi ni Secretary. Mahigit sa 30% ng injuries Sa road. dahil sa traffic accidents. Problema na natin yan. At hindi lamang po yan sa mga syudad, maski doon sa mga bayan-bayan. Bayan, marami. Oo, nagkakaroon ng ganyang aksidente. Asahan ninyo, Secretary Herbosa. Ano? So, meron bang ano? Next week, Paring Joel, Next week. magkakaroon ng Road Safety Summit. Ganun. Maya-maya, nandiyan na si Chalek sa kasama na dyan. Patay tayo dyan. Dyan. Hindi, inaasikaso nila yung incentive sa electronic vehicles. Incentive sa... Ako, incentive. May problema po tayo dyan. Alam nyo ba, ang electric vehicles abroad is bumabagsak po. Merong survey na yung mga bumili ng electric vehicles, hindi na sila bibili uli. 80%. Ang mga makers ng electronic vehicles in the US are losing billions and billions. They're losing their pants. Okay? So, paano po yan? Mukhang aayaw na sa electric vehicles ang buong mundo and they are going towards another another road. para po mabawasan niya fossil fuel. Tayo naman papasok. Tayo, yun ang gusto natin ngayon, aggressively. Yeah. So, lahat yung mga hindi maibebentang electric vehicles abroad. Dito dadamp tayo ngayon. Dito sa atin. Naku. Ang ganda ng Ang policy ganda, ng ganda, DTI. maganda. Type na type kita, Chalex. Alam mo, ganyan. For the past 2 or 3 administrations, yan ang ating that has always been a problem. Kung kailan pabago ng mundo, saka tayo papasok. Di ba? Sa FBI Alam mo yung lang, ganun. trend ngayon? Kasi matagal na yung electric vehicles matagal na yan. Hindi pa, ang target nila by year something lahat electric vehicles na. Mukhang hindi mangyayari. So, the other car companies like Toyota, nag-develop po ng bagong engine using hydrogen. Iba naman yun. Hydrogen, no? Hydrogen? Hydrogen, Di ba pare. yung sa... Hindi pumasok ng electric vehicle ng Toyota, by the way. Nag-hybrid lang sila. Hybrid lang, pero ngayon, ang kanilang pinupursue. And by the way, Toyota is the biggest auto manufacturer in the world. Ngayon, ang pinupursue nila yung hydrogen engine. Wow.
Matagal-tagal pa yan, pero it looks more promising daw, sabi ng mga Engineers ng engineers ng Toyota. Tsaka sila naman, hindi naman nawawala yung kanilang sa renewables kasi nag-hybrid sila. Nag-hybrid sila eh. Hindi naman namin winawala yan. Pero we are developing another system ng pag-ano ng motor vehicles, which is the hydrogen-based. Ngayon, regarding power plants, sa Australia po, yung kanilang pinakamalaking coal plant na dapat i-retire next year. Meron ng bago, green coal. Hindi. Ano? Hindi nila sasara. Oh. Nagpasya na sila. Mawawalan daw sila ng power. Ay! Hindi kayo sumusunod. So, hindi po nila isasara. Pero dito sa atin, nakulang tayo sa power, we insist on renewable energy. As our way forward. Ano ibig sabihin niyan? Kayong mga manufacturing, magtiis kayo. Wala kayong power. Kasi kailangan natin. Renewables. Pero tingnan niyo yung Australia. Yung pinakamalaki nilang coal-fired power plant, naka-schedule next year na, magsasara, hindi matutuloy. Hindi isasara. Hindi, ganyan din Kasi mamamatay daw yung mga negosyo. Baseload power. Ganyan din yung generally yung nangyari sa Germany. Meron silang timeline. By 2030, wala na yung mga nuclear. Hindi sila nagtuloy. Hindi natuloy. Wala. Hindi nila kaya yung... But anyway, there's technology na May green para coal kasi. There is such a thing as a green coal. Na yung, yung pollution and effect niya na hindi masyadong malakas. Nababawas. Hindi, may tawag siya ultra something. Naalala ko kasi kaibigan nating si Musselman na magaling mag-explain. Magaling mag-Amerikana. Na hindi marunong mag-explain. In-explain niya yan. Ultra, nakalimutan ko na. Basta these are plants, mga coal-fired plants na very environmentally friendly. Finally, in preparation for La Nina, na magkakanda-ula-ulan na raw, nakikiusap po ang DepEd sa mga LGUs na wag na kayong wag nyo nang gamitin yung evacuation center. Alam mo, totoo yan kahit na itong malapit na nangyari. Anong ginawa ng mga LGU? Meron na ba silang designated na evacuation center? Alam mo ba, nagkaroon ng budget yan, 2 taon. Ang alin? Yung tungkol sa hindi na schools, kundi yung multipurpose. Dedicated multipurpose center. Ayun, thank you. Walang nangyari. Schools Schools. Sa eskwela pa rin ang evacuation. Eskwela. So natitigil ang pag-aaral ng mga bata. Lahat yan. Apektado. Huwag na po sana daw gawing kasi ang problema, pare, nasisira yung eskwela. Pag ginawang evacuation. Yes, it is not equipped with sa ganyang pong evacuation. Yung schools. Eskwela nga. Pag ginawa mo evacuation yan, masisira talaga yan. Hindi, mas mahalaga ho yung basketball court namin multipurpose. Hindi pwede. Basketball court yun Ba't nyo lalagay dyan yan? Anong ginagawa nyo sa era nyo? Kung hindi eskwelahan. Hindi lang era yan, paring. For the past 2 sessions, yung cycle. May sariling budget. Panahon pa ni si President Noy. Ang proponent nga niyan, si SP mismo. Senate President. Na magkaroon ng separate na disaster risk, etc. center. Wag yung schools ang gagamitin. Yun. Thank you. Thank you sa hindi nyo pagtayo ng dedicated na disaster. Ito, tanong mo rin, Jonat, kung may budget yan, ano nangyari doon sa pera? Pwedeng yan. Pwedeng na-divert. Ito pang katanungan. Merong ganun. Saan na-divert? Somewhere in the world. Where in the world is money? Patay tayo dyan. Alas 10 na po. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Next week. Yes. Sa ngalan ni Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ ngayon. Huwag kayo aalis. Nandito na. Andiyan, nakita sa labas. Award-winning broadcast journalist, Dennis, the distributor Antenor Jr., Ronda, Pilipinas. Oh!
Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.